Maayong buntag, mga igsoon ng Kristo. Welcome sa atong Bible study. Mga young people, dito sila sa dining hall and ang mga children dito po sa tutorial center or tutorial room. Good morning and welcome sa atong Bible study, mga igsoon. Atong pagabuksan ang bag-o na usab nga pagtulunan. May tungod sa atong panimbaho, no? Unsay atong kinahanglan nga buhaton aron nga dili kita mapadpad, no? Palayo sa Dios, no? Lest we drift away from God. So our text for our Bible study is Hebrews chapter 2 verse 1 to 4. So what is drifting? Unsa nang maanod or mapadpad or maanod, no? Unsa na siya? Kana bang walay direksyon imong kinabuhi dayon? Kung asa lang ka doon sa balod sa kapalaran, dito rasad ka, no? Or asa ka mapadpad, dito rasad ka. So it requires no effort, not easily detectable in the beginning, never drift upstream, the speed downstream increases, will take us far away and is harmful to others. Okay, gula daw tayo buhaton, mapadpad ra gyud ta or maanod ra ta. So dili ta murag walay direksyon, no? Ang atong kinabuhi og wala tay buhaton, no? Passive lang. So dapat na gyud tay buhaton. What else? It never drifts upstream. So paubos gyud na siya, panaog. So imbis nga naka sa ibabaw, munaog siya. So mana siya, never drift upstream. So wala daw tay buhaton sa ato ang kinabuhi ng mga Kristohanon. Kang wala gyud tay buhaton nga para sa Ginoo. Ang ato lang nga just going through the motions, no? Nga matuta sa trabaho, mo time in, mo uli, matulog, mukaon gamay, matulog, pahulay, pagkaugma, trabaho na po. Mabitaw taog ka ng ako bitaw ma-observe sa kanang piniriso bitaw o kanang employee, murag pare-pareha ra gyud. Asa may buhaton sa piniriso? Mukaon, matulog, mumata, dayon muadto sa gawas siguro community service or magdula, paniod to mokaon, balik na po sa gawas, panihapon mokaon, then iphon man na sila attendance check, wala bay anisibat, balik sa ilang rehas. Og imo siya i-compare sa kanang empleyado bitaw sa gobyerno, murag pareha ra man. Mura man kay murag mumata, mukaon, trabaho, uli, tulog. Pila ka oras dito sa gawas? 8 ka oras, 8 hours. Pag uli sa balay, kapoy na, kaigo na lang ka mukaon, din matulog. Pareha na, no? Pareha na di ang pinirisog empleyado. Ang nakanindot sa piniriso kay, way gasto, libre Pinoy-anan, libre pagpagkaon. Di ba? Kinsay gabayad ana, kita, mga taxpayer. We the taxpayer are paying for their food and for their so imong lantawon, essentially we are the same with inmates, mga piniriso. Maura gid na siya. The same. So sayang kinabuhi sa tao inana rapod nga well, wa naman ko mabuhat sa kinabuhi, inani naman gyud ko. Mamata, mukaon, trabaho, uli, kaon, tulog. Pagkaugma mura gihapon, repeat, rinse and repeat. May unta og kanang naakay natigom sa imong pagtrabaho. Naa ba? Natin natigom. Siguro ang uban nato nay napundar, nay natigom, nakapalit og single service. Uban siguro nakaput up og gamay negosyo, pero kasagaran gyud walay mabilin sa savings, di ba? Labi na gyud karon, no? Karon panahon na according to financial experts, no? Ang mga nag-work sa trading, sa investment industry, we are going to undergo recession or kanang magamay ang ekonomiya, meaning daghang mga negosyo ang manirado. So manirado, daghan po ang mawadag trabaho. So daghang mawadag trabaho, unsay may tabo? Mga kuhaan na po ang customer. So kinakuhaan naman ang customer, daghan na pong negosyo ang manirado. Daghan na pong mawadaan og trabaho. So karon kinawad-an naman pog trabaho, nawad-an na pod og customer.
Dagan na pong trabaho. So nag-ana-ana ra siya, tuyok-tuyok, no? Tuyok-tuyok ra siya. So nay mahitabo daw sa atong ekonomiya ron. Manirado, manangtang og tao, makuha ang customer, manangtang na pod, manirado na pod, manangtang na pod, magtuyok-tuyok siya. No? Hangtod nga magamay na gyud ang ekonomiya, gamay na lang gyud kayo. Ang dili apektado katunay gamayng lote kay magtanom day ko, mamuhi day kog manok, baboy. Nakoy gamayng katamnan. Ang bugas lang po ng problema no kay murag ni mahal na pod ang bugas. So mo na no, usahay na-focus na ta sa unsaon pag-survive sa kalibutan. How do we survive in this world? We have to work. Okay, ang hiyahay ang mga piniriso kay di na mo trabaho, no? Pukaon, oy, ngaon na. Then gawas ito mag-community service. Libre og tulganan, libre pod og kaon, di ba? So, mana maigsoon. Ang nahitabo sa mga tao ron, mura na lang sila og gadamgo. Mura ka na bitong out of touch of reality. Kay mana mahimo ana, no? So, base na po yung uban diri mga kaigsuon natong inanan na pod going through the motions. Just go with the flow. Watay mahimo ana, no? So, ang importante maigsuon nga di gyud ta makalimot sa pag-alagad sa Ginoo. Ato gyud ning igahin nga panahon, no, kaning ato ang unang adlaw sa semana, kaning Domingo, nga igahin gyud ni sa atong Ginoo. Di gyud ta mosugot nga ihikaw pa ni sa ato. Imagine the whole week puro trabaho. Dapat karong kuan Domingo. Nagyud ta diri. Maminaw gyud ta sa pulong sa Ginoo, no? Aron nga dili ta makalimot kay ug makalimot na ta mo nay hinungdan nga di na ta mo alagad sa Ginoo, nakalimot naman ta, no? So we have to be constantly reminded of who we are. We are Christians. We are slaves of God, slaves of Jesus Christ. We are the servant of God. Okay? All right. So it is harmful to others also if we drift away from God. And we will learn why. Hebrews chapter 2 verse 1 to 4. Therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. For if the word spoken through angels proved steadfast, and every transgression and disobedience received a just reward, how shall we escape if we neglect so great a salvation? Which at the first began to be spoken by the Lord, and was confirmed to us by those who heard. God also bearing witness, both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit according to His own will. Okay, let us discuss one by one. Why the warning? There's a real danger of drifting. A real danger of drifting. No, kana bitawng magpaanod-anod na lang ka sa imong kinabuhi. Well, wala naman ko'y mahimo ani, murag diri ra gyud ko kutob. So sige, makalang buhaton sa mahimo nako, and then just go through the motions, no? Ang mahitabuan na makalimot na ta sa Ginoo, no? Makalimot. Labi na gyud og wala na tay tigom-tigom mga igsoon. Pasalamat ta sa Ginoo kay nawala na gyud. Kaloy sa Ginoo, we are back to normal. We have recovered, no, from the pandemic totally. Pero napa daw bagong variant, no, katong gitawag nila og nice lagi pangalan si Eris. E-R-I-S. Eris. So wala naman to si Omicron. Na po XBB. So nanganak po si XBB, ang yang anak po si Eris. Bago na po, murag irihis ba? Irihis. Iris. No? Dayon, na po yung mga case count na po, nag-ihap-ihap na po sila, pilay cases, no? Well, naningkamot po sila nga mabalik na po ta sa una, nga mag-lockdown, para makapanapi sila. Well, kaloy sa Ginoo, wala nagmalampuso ng ilahang laraw, no? Nga ibalik na po ta sa lockdown. Dahil mawala na po ni atong panagkatigom. Usa na sa mga hinungdan siguro nga nauban na luya sa pagtuo kay wala naman tayo tigom-tigom. Lahi ra gyud ni maigsoon, lahi ra gyud kanang actual face-to-face tigom o kana bitawng
virtual, nagyoy ko, there's a big difference, no? Nya mo na gustong buhaton sa mga tao sa palibot. Ato na sang tawgon nga mga tao sa palibot. Gusto nila nga mabalik ta atong lockdown para sila may mabulahan sa lockdown. Okay? So there's a real danger. What else? If we drift away, the dignity of Christ will be compromised. It is without excuse, and there are consequences if we drift away. Okay? So kaning book of Hebrews, Hebrews chapter 4, verse 1 to 4, natong gibasa, if I'm not mistaken. Let me just go back a little bit. It says here, yes, Hebrews chapter 2, verse 1 to 4, no? Og di gyud daw ta dili ta magpakabana, no, sa atong pagkakristohanon. Maanod gyud ta, mapadpad gyud ta, mawala gyud ta sa Ginoo, no? Mawala na gyud. So kinahanglan gyud di ay nga ang kainit, no, sa ato ang kanabitong kadasig sa pag-alagad sa Ginoo, ma-maintain yun siya. I-maintain yun nato. Now, unsaon nato pag-maintain mga igsoon, og talag sarapod ta mapakita sa simbahan, no? Or siguro og makahinumdum lang, or siguro na siya'y hangyo, na siya'y pangayoon sa Ginoo ay harapon mo simba, no? Na ibang mga pundok ingunanan, no, ay harap mo simbog na ipangayoon sa Ginoo. Then, kuan dayon, naiba nato nga inanapod. So I hope nga dili ta mapareha na, no, nga magpaanod-anod na lang ta nga unsay nahitabo sa kalibutan. Okay? Alright. So the warning signs of drifting, mo ni isa sa mga timailhan maigsuon nga anam-anam na kag anod palayo sa Ginoo, drifting away from God. Number 1, diminish hunger for God's word. Kana bitong okay ra nimo nga di ka kadungog sa pulong sa Ginoo. Okay ra gyud, no? Basig di pa man moabot ang dili pa siguro mabalik ang Ginoo, no? Dugay pa guro. Or makasabot ra siguro ang Ginoo nga dili sa ako maminaw siyang pulong, di sa ako mosimba. Makasabot ra guro ang Ginoo na kay naman ko'y kaluyahon gud nga inana, no? So na diminish hunger kana bitong binaka magpangita sa panagkatigom. Kanang maigsoon, nakasulay ba mo anang wa na mo katigom din magpangita gyud mo nga murag gusto na ko mo tigom balik kay lahi ra gyud, no, nga kanang makahimamat na ako maigsoon, lahi ra gyud, no? Kaysa nara ko sa balay dayon kami kamera magampo-ampo din magbasa-basa, lahi ra gyud nang naaka sa panagkatigom, no? Nabataan na maigsoon, do we have the hunger? Og naa sa ato pa wala pa ka na padpad, wala pa ka na anod. Pero kanang ay okay ra man kay. So you are drifting. Naanod na, napadpad, palayo. So you have diminished hunger for God's word. So so number 2, diminished zeal for God's word. Kana bang wala kay pakabana sa unsay plano nga buhaton sa iglesia ba? Unsay gimbuhaton sa iglesia like na upcoming a fellowship or maybe naamoy evangelistic campaign or whatever ayun yung buhaton, no? Or nabay mga ministry nga atong i-put up para nimo okay ra nga wala siya, okay ra pod nga kanang dili gyud kaingon nga supportive ba. So mo na diminished zeal for God's work. Number 3, diminished desire to be with God's people. Mo yung giingon ganina nga okay ra nimo nga way tigom-tigom sa ato pa na hinahina na yung kaanod pa napadpad na ka, layo na kayo, no? Layo na kay ka sa Ginoo kay okay naman nimo nga dili ka makigtigom sa maigsoon. What else? Diminished concern for what is true or right. Nga bisag unsay pagtulunan nga imong madunggan diha sa palibot or nakay kauban sa baho nga na si itudlo nimo mo na di bisag wala sa Biblia, may ay okay ra na, no? Kay mosabot ra man ang Ginoo. Ang Ginoo masinabtanon, ang Ginoo manggiluyon, mahigugmaon. Okay ra na. Never mind. What else? Concern for what is true or right. Kani bitong gipanudlo karon sa gawas or bisag dili gitudlo, no? Kanang makita sa gawas like
ginabuhat sa mga tao sa palibot o og dili man gani sa palibot sa kanang social media no nga malantawan nato dili ka concern okay ra nalingaw man pug ko so okay ra siya no bisan kung saan ang gibuhat nila diha social media murabag para nato normal na siya normal no is it normal nga makita ka diha sa social media og mga ngilad mga laway usahay sa sige natong siging nilantaw primero ana murag ngilad sa lantaw murag lainan ta mo lantaw na kay sige naman kag lantaw siglantaw naanad na to the point nga nahimo na siyang normal para nimo it becomes normal to you why you keep on watching you keep on hearing something that it becomes normal to you okay para na ako maigsuon di ko mulantaw anang mga butanga di ko maminaw nga naman dili na ako gusto nga mahimo siyang normal para nako. Dili gyud siya normal. Kanang magbinuhatan nga malaway, binuhatan nga mga ngilad ana. Di ko gusto mo lantaw. Ngano? Kay ba sigug lantaw ana mahimo siyang ay normal naman na. No, it's not normal, no? Kanang mga ginabuhat nga kanang pagpasipala sa pulong sa Ginoo. Kanang ginabuhat nga mga kanang bitang murag pagbugal-bugal sa atong Ginoo. Oh. Sige tang paminaw ana sige taglantaw madugay manormalize na siya. So dapat concerned gyud ta no nga dili gyud ta ana di ta mo support ana di ta mo lantaw di ta maminaw atong badlongon og mahimo no badlongon nato. Oh pero nakaapan bitaw nga madlong pud ta kita po'y i-bash no. Mabash po tao kita mamadlong. Nga Ginoo na lay mahibalo na nila, no? Ginoo na batay mahimo. Igo ra gyud ta mo kuan. Musulti unsay matuod. So increasing thrill over things of the world. Kana bang magpangita na kapirmi unsay latest model, unsay latest nga brand, unsay trendy, no? Trending kayo ni siya. Then mo ginapangita nimo pirmi, no? Imbis nga ang imuha nga mas mahimo kang mapuslanon sa gingharian, mapuslanon sa kalibutan, sa imong palibot. Okay? Nga makatabang ka sa uban, ang imuhang una-una pirmi nga unsay latest. Unsay trending karon ang ingon ani, nana. Okay? So increasing thrill over the things of the world. What else? Many dangerous currents. Kana bang agos, mo na siya current, no? Passing of time. What else? We can grow weary of doing good as time passes. Mao pa ni maigsuon, no? Muna nga importante gyud ay maigsuon nga natay magwawali, no? Natay magtutudlo, natay mga ebanghelista. Kay og dili ta mo support ani nila din mga wala na ni sila. Oh. Kinsa na may mo encourage nato, kinsay mo pahinomdom nato, kinsay mo badlong nato, kinsay sabi gud magpakaon sa atong kalag, na pinagi sa pulong sa Dios. Wala na. Muna nga naagyud nagi ministro, nagi magtutudlo, nagi ebanghelista, og siguro no og natay kana bitawng eligible na gyud nagyud tay elders. Na kay elders man siya, dili pwede nga isara. So siguro si akong papa usa. Isa kay pwede diri no, himong elders po. Now, ang elder man gud maigsoon, medyo taas ang yang requirement. Kinahanglan ang tanan niyang mga anak magtotoo. Dayon dili gyud siya walay makita sa iyaha nga kanang ikasaway, no? Walay ikasaway sa iyaha. Sa pagyud. Dayon kamao mo tudlo bisag elder ka pero kabalo ka mo tudlo, no? So man na maigsoon sa pagkakaroon isa pa lang manggod ang qualified dapat more than one, no? Mahimo daw tulo nga naman kaysa decision making na isa nga mo break sa tay, no? Pero wala na sa Biblia, ha, just my suggestion. Ingon na siya elders plural.
Okay, so we can grow weary of doing good as time passes. Munang kinahanglan na atay kanabitaw sa mga sundalo na sila gitawag nga moral officer. Moral officer. Nga naman, dito sa panggubatan, usay kapuyon na, dayon sakit na kay mga lawas, ang uban nga injured na, then siguro ang uban gusto na mauli, no? Gusto na mutakas, mauli na. Nay moral officer nga mao'y magsig-encourage sa ilaha. Mudaog lagi ta kanang ay magka kuan kay gamay na lang gyud mapildi na natong kontra dayon ay gyud mo kuan. So nay magsig-encourage sa ilaha. Murag naman gani sila murag ministro, no? Ang tawag ana kay chaplain, no? Chaplain nga magsige og encourage. Kinahanglan magud sa encouragement, no? Kani mga sundalo, no? Kay malo moral ni sila, di na sila ganahan moaway, surrender na. Pag asdang sa kontra, surrender. Kapoy nami, narang pusil, nyohan na. Muli nami. Og mawad-an og moral ang sundalo, wala gyud na. Pildi gyud mo. Kay mo ana man na, nyohan na, surrender. Muli nami. Mo ana na nagkatong puti nga bandila, surrender. Kay kapoy na kaayo. Dapat na ay magsigi og dasig, moral officer, no? Sigdasig ana nga do not surrender, no? So diri pod sa iglesia kay mga sundalo man ta ni Kristo, mga mura pod tag sundalo ba. Dapat nagi magsige og dasig, nagsige og pahinomdom og nay binuhatan nga di maayo, maay mo badlong, mo advice. Kinahanglan gyud na siya. Nga naman kay wala na sila kapuyon kana we become grow weary. Sa pagyod mahimo tang kana bitaw kontento na ta. Di na ta gusto nga kana mo uswag pa sa atong pag-alagad sa Ginoo. We can become complacent and leave our first love. What's ang first love nga giingon sa Biblia maigsoon? Kana ba nang pinakauna nimong uyab? Is that the first love that the Bible talks about? Our first love means the first or the feeling, no? Katong imuhang gibati sa dihang nahimo kang Kristohanon. Ang uban gani kay emotional kaayo nga maghilak-hilak pa dayon. Halog-halog ana din. Kay kuan kanang I'm so happy nga nahimo kong Kristiyano. Day 1 na siya, day 1. Day 2, day 3, months, years. Pareha ba gihapon katong nabaptize ka sa una og karon ay imong feeling nga nahimo kang Christian? Is it the same? Or nabugnaw na? Bugnaw na ang sugangan. Or wala na gyud ang kainit. Mo nagingon sa Revelations 2:4, no? Katong maigsuon nato sa if I'm not mistaken, Ephesus. Yeah, church in Ephesus. Nga mao lang niya ako ikaingon sa inyo ha, nawala ang inyong unang gugma. Katong gibati ninyo nga gidawat ninyo ang Ginoo nga emotional feeling. Mura po nagkanabitawng panagtiayon or panaghiusa kanabitawng kasal. Unsay gibati ninyo atong nag-I do mo diha sa altar or sa kuan? What did you feel when you said I do to your one and only? What did you feel? Try to remember. Hinumdumi daw, hinumdumi ang imuhang gibati sa dihang nisugot ka nga siya mao'y mahimong kapikas di mo hangtod sa lubnganan. When by that very moment when you said I do, what did you feel in your heart? Hinumdumi daw, hinumdumi. Mao pa ba imong gibati karon? Is it the same? Yes, no. Yes. Yes. Dapat lang yes, no? Kung usa itong feeling nimo nga niingon kag I do hangtod karon 10 years na mo, 20 years na mo, 30 years, it should be the same, no? So mo na maigsoon nga katong nabaptize ka diri unsa gibati nimo nga emotional ang uban mo hila kay emotional kaayo, no? Mo embrace salamat kaayo brad na. The same, do you have the same feeling karon? Mo nang pasabot aning first love, no?
First love. Oh. Kanya ingon na bang Ginoo no sa Revelation chapter 2 verse 4 katong mga igsuon nato ba sa Ephesus, mao lang ni ako ikasaway sa inyo ha. Nalimot na mo sa inyong first love. That feeling when you accepted Jesus Christ. That feeling when you embrace Jesus Christ into your lives, into your heart, no? You embrace the church. Kato, no? So, wala ingon ani nga panagkatigom, do you think magpabilin to nga kainit sa inyong kasing-kasing? Ug wala ni siya. Kay uban magod maigsoon no, natay mga kauban nga dili daw importante ang panagkatigom. Pero I tell you, ug wala ni siya, mabugnaw gyud siya, no? Unang Domingo, ikaduhang Domingo, katulo ka, isa ka bulan, hangtod nga di na mo mangita, hangtod nga okay na lang sa inyo ha, nga walay panagkatigom. Then okay ra pod nga di mo kadungog sa pulong sa Ginoo. Okay na siya. Okay? Meaning nawala na inyuhang first love. Okay? Nawala ng first love. So inana po na so no, I hope nga sa mga couples karon the same ang katong gibati niyo sa una nga nag-aido mo diha sa altar og karon. I hope no nga wala siya nabugnaw. Ingon pa daw, sweeter as the years go by. Unta na. Ug mukaon daw ka og tubo, aro, dito daw ka magsugod sa, dapit, sa ibabaw, no? Kay magkatamis man na siya. Sakto ba? Kaya dito ka magsugod sa ubos, tamis, magkatabang siya. Ano siya katabang? Okay. So, are out of control, nag-iingon ganina, out of control schedules. Grabe no, imbis nga nagka-modern ang technology na computer, laptop, cellphone, gadgets, etc. na ay messenger, na ay video call, wala ba yan sa una? Nagkadaghan ang technology, amot lang, murag nagkagamay atong oras. Sa una nga, atong cellphone, sa una nga kanang keypad lang bitaw, wala pa'y messenger. Nagtaas atong oras karon bitaw tungod aning messenger na kay gibuhat na nag-chat balik na pug ka then balik na pug ka then na po'y nanawag samok kayo manas may siguro no nga ako gitanggal na akong messenger sa akong cellphone samok namukan ko og nakay kinahanglan tawag ana siya no or unsa ba nga naman sa kadaghan manggod sa chat, dayon na po video call, na po nadaghan kayo. Maglibog na ka sa unahon nimo. Nawala ng focus. Unya kana na bang magtrabaho ka nga sikag balhin-balhin? Ana-ana. Ana imong trabaho, gamay ra kay mong mahimo. Gamay ra gyud. Sample. Ay butang ta lang no. Naghimo ko cabinet diri. Uy nanawag, himo asa ni naglaptop na pug ko. Oy time sa nay kuan, an manaog na pug ko kay nanay balik na po ko sa cabinet. Una na po yung nag-chat. Reply na po ko sa chat. O, na ipasubmit. Balik na po ko doon. Balik na po ko sa cabinet. Siguro, tulo ka dok-dok. Na po yung nag-chat. O, sulayi daw na. O, naba kay mahimo. Naba kay mahimo, ana? Wala. Balhin. Kapoy kayo. Sa una man, God, wala pa ng mga technology. O, nag-focus ko cabinet. Cabinet, ragyod ni. O, man na. O, dili na punta. O sige, kato na pong butang ta manghinlo ta or mana. O dili na pud ta. Dili kay balhin. Wala kay na-achieve. Ako gyud nang gisulayan sa ako personally, gisulayan na nako gamay ra kayong mahimo o ginana. Multitasking. Giingon. Pero according to research, di gyud ay maayo ang multitasking. Gamay ra kag mahimo. Alang-alang ka pudyot-pudyot ka. Balik ka diri, time sa, human na ba kog dok-dok aning dapita? Kay nakalimot naman ka, og nalansangan na ba tog wala pa, o meron pong subayon na. Usa, diri na po kumo, dok-dok na po ko diri. Di bitaw pareha na nakafocus, yung kini lang sa gyud. Human na, kini na po. Ano siya? So, our schedules reflect what is most important to us when God ceases to be at the center of our scheduling. Be assured we are drifting away from Him. Kani, usapan ni. Kay numdum mo katong bisag Sabado ug Domingo, mag-duty ang mga teacher.
Kapil ko ato. For how many Saturdays and Sundays ka wala ko diri. Okay, gabi na lang ko mo simba or kadlawon. Well, out of my control, no? That is beyond my control. I hope nga kuno mausab na karon nga kaning Sabado ug Domingo para gyud ni sa rest and recreation and at the same time to spiritually, no? Spiritually so kana. Ato bang matagaan og time atong spiritual nga kinabuhi. Okay? So man na our schedules reflect what is most important to us. And then bad habits are formed. What else? Dissatisfaction. The danger of becoming dissatisfied with the old path. The desire to be liked by denominations and the world. The dangerous push to change. Katubang gusto nila nga napod tay usbon gamay sa atong panagkatikom. Siguro para malingaw ta saka no. Ang sa atong idungag. Maghunaan na tag idungag no sa atong sanimbahon para something new, no. Kana man kay kuan naman kanang laay, no. Laayan mo manganta nga walay tulunggon. Ako di ko laayan. Okay ra gyud ko. No? Mas ginahan ko nga ang tingog akong madunggan kaysa mga tulunggon. No, kay ang tingog manggod mo istorya manggod nay words ba? Kanang tulunggon wa man nay words, noise ra gyud siya. Kanang wala, no? Para nako ang tingog gyud kay ang tingog sa tao mo istorya man siya. Naman siya mamanay mo daig sa Ginoo kanang tulunggon bisag kung saan nimo nagdukdok wala gyud mo gawas diya nga pagdaig sa Ginoo. Sige daw dukdok ka daw nagtama naway mo gawas nga pagdaig sa Ginoo anang imong gidukdok or kanang imong gikuskus. Nay mo gawas nga pulong diha nga para daig sa Ginoo wala. Unsa ra man na siya. Kuan na lingog-ngog ra. Noise. Pero ang tingog sa tao mo gawas diya ang words of praises, words of encouragement. Sa pagyod. Di ba? So, ang atong tingog, duha siya, communication and music. Combined, no? It is a communication and a musical instrument at the same time. Mo na nga, di na ta kinahanglan og instrument. Why? Our voice is already an instrument. No? Namaingon mo, ayabag manggod ko. Ako'y paistoryahon ninyo. Wag gyud makalupig na ako sa kayabag sa una, no? Gamay na kay ko grado sa music, murag 83 ra to. Tagas ko grado sa ubang subject pagabot sa music. Siguro naluoy sa ako ay 75 unta ako ato, 83 na lang. Okay? So muna no, gusto tag change kana bang something new. Inani mo gud na maigsoon. Og mosugod tag usa ka butang nga wala sa Biblia nga atong buhaton diri sulod. Magsunod-sunod na siya. Kay consider man nato ni, i-consider na po nato ni. Kay wala man niingon ang Biblia nga bawal. So kay gitugutan nato ni siya ato ning itugot kay wala po ni gibawal. O kaningon ani, taba sa Biblia nga gibawal? Wala. Sige, ato na pong dugangan. No. Hangtod di na ta kaila Church of Christ pa ba ni? Kano man kay imong gisugdan. Gisugdan man nimo sa usa ka gamayng butang hangtod nga nanapoy gipuno. So inana no. So what else? It is extremely dangerous to allow our faith to be navigated by our feelings. Kanang feelings lang. Of course, nay lugar ang feelings sa atong pag-alagad sa Ginoo, katong first love, no? Pero dili na siya ang basihanan nga naata sa kamatuoran ug naa ka ng feelings, no? May kay diha mga denominations, no? Diha kaigon sa feelings. Many have left the Lord's church because of how they felt. Feelings. Tungod lang sa feelings. I don't feel nga nadiri ang Ginoo. I don't feel. Okay. So it should not be about feelings. Distractions. The danger of practice without focus and thought. The word. Wait lang ha. Nailapas ko. The world's allurement can be very distracting and the need for focus. Okay?
Can you spend a time? Just try, no? Try lang ninyo nga dili ka mulantaw sa imuhang cellphone for 1 day. No cellphone. Og diha nimo ma-experience ang difference. Murag na kay peace of mind, murag na kay serenity, murag makalma imong kinabuhi nga wa ka nilantaw og cellphone isa ka adlaw. Try it. Ako na ako'y cellphone nga keypad, keypad lang. Nagpalit yung kong keypad bisag na ako'y katong smartphone, no. Kay para na ako ang cellphone, telepono ra na siya. Telepono nga gikuha ag wire, sa una kay napatong dial, katong ana, tuyok-tuyok, hanto dial. Para na ako ang cellphone, kanang inyong ginagunitan nga cellphone karon, akong lantaw ana, telepono ra gyud na siya. Para text, para tawag. O gusto ko mulang tawag salida, dito ko sa TV. Kay gamayan na ko sa cellphone mulang tawag salida. Dito ko sa TV, akong i-Chromecast dito. O, lantaw ko kuan salida. Para na ako, kanang cellphone, para text o tawag, yun na. Siguro mag-research, okay, pwede mag-research. Basa, pwede mo basa. Pero gimuha na ako siyang television, dito ko sa TV mo lang tao, akong i-Chromecast. Dili na ako siya himong TV. So, manamigso, no, nga, sulay lang daw. Even just 1 day nga, dili ka mo lantaw cellphone. And you will feel the difference. Murag nahimong malinawon imong huna-huna even for 1 day lang. Ano man? Kay diha sa cellphone to adi ang mga bad news, to adi ang mga intrigue, gossip, to adi ang mga content nga dili maayo. Na adi ang addiction, na-addict na ka. Na-addict ka sa likes, na-addict na ka sa stars. Ay stars na. Na-addict na, no? Then basta di ra ba i-like imuhang reels kay ma-depress dayon ka, walay ni like sa akong reels. Then goal dayon hikog-hikog na pod kay walay ni like sa iyang reels. Kita nyo ang resulta sa di ba? Wala karon ang nahitabo. Try to disengage from the internet even for 1 day. Makita ninyo diha ang inyong huna-huna murag ma-clear up siya, then murag mahimong malinawon yung huna-huna. Grabe, no? So, we need to, from time to time, we need to disengage from the online world. Okay? So, unsa pa gyud? Distractions, constant temptation, materialism, our daily concerns. There are always things popping up seeking our attention. Labi na gyud sa cellphone. Daghan kayo mo pop up diha. Ay, click me. Dito, clickbait dito. Then apoy mo mga scam, no, nga muana dayon sila nga your Facebook, you need to reset your Facebook or ma-hack ni siya kay naay kuan daw hacker. Then pagaman pangayuan kag password, tuupog ka, type ka sa password, na save na to sa iyahang computer, gi-hack na imong account. Na daghang mga binuang sa internet, kaubang teacher na mo na biktima ana, no, nga kana bang moingon dayon siya nga we need to update your bank account, but in order to do so, we need your password and username to update. Ikaw po nga wakay bangkaagan sa mga yunana, mga phishing, no? Dihatag po ka, tingala ka, di na ka-access sa imuhang bank account. So daghang binuang na sa internet. Daghang kang distractions. Hisamot na gyud doon nga naatay internet. Grabe na yung distractions, no? Ako bitaw, og dili lang unta internet akong trabaho, kay naman ko'y trabaho gud sa internet. Di ba ko ganahan magsiglantag internet? Akong ganahan physical. Physical nga kana bitaw mamanday, siguro og mag-construction ana, or mag-workout, or magdula diha, mag-basketball. Mao na ang gusto. Wala kay kung trabaho kay online man, di mura kog kanang bitang piniriso nga pagmata sa buntag diretso sa lingkuranan trabaho, mukaon gamay higda tulog, mata na pod kaon balik sa lingkuranan. Mao na kinang kinabuhi, no, nga mura kog na stuck diha. Pero ang gusto gyud unta kanang physical, no, physical nga work, hopefully, no, nga ma-change nga naman.
Kuan, murag para nako dili siya healthy nga lifestyle nga kagalingkod na lang ko tibok adlaw. No? Apil pa gabi kadlawon. So muna no, tungod na sa internet nga daghan na kayong distractions. Okay, try lang good. Maagwanta ninyo nga isa ka adlaw di umulantaw sa inyong cellphone. Basig dili gyud kaya. Di murag di ko ka-resist akong kumagko paingon gyud sa letter F. No? Paingon yun atong red button nga na-forward nga symbol. Dito siya paingon. Di na ako mapugnan akong kumagko. Murag magneton yun siya dito. No? Pero sulay lang ninyo. Makita niyong difference. Lahi ra gyud di ay nga kanang mawala mo sa internet bisag isa lang kaadlaw. Na peace of mind. No? Maklear inyong huna-huna. Okay. Social pressure. Okay, 11:50 naman dahil. No? We are bombarded daily through TV, radio, the internet, and our daily contacts with worldliness, secular humanism, and false religion. The danger of a little heaven. No? Okay, sa mga nabigsoon. Ang kana pong news, no, sukat bitaw atong pandemic, wala naging salig sa mga news outlets. Like ka ng mga TV Patrol, mga GMA, mga UNTV. Huwag yung mapili, ana. Oh. Pag paminaw na ako sa inyo sa ana, di ko mamutuo dayon. Mag-research ko dayon ko sa uban nga sources daw. Tinuod ka niyang giingon. Ako yung mga gipang subscribe sa YouTube. Nga kani, makasalig ko ani nila gasulti nig tinuod. Nga naman, bisag ka ng atong TV karon kanang mga TV Patrol, ana. Wala na. They are captured. What do you mean by captured? Ang ilahang ipagawas, katurang gialaw nga ipagawas sa kung kinsa may gamando nilang wa ta nasayod kinsa na sila no nasa palibot mo nga kanira news kani ayaw na kay kanira so actually kanang news bitaw entertainment nahulog man gyapon na sa entertainment ang news abi ninyo kanang news aron nga ma-inform ka well siguro in some ways na inform ka like bagyo linog ana or mga kalamidad ana or siguro mga public public service announcement tawag ana. Pero kana mga stories bitaw nga si kuan naghikog, si kuan na umuuna, gipatay, si kuan ana. Abi ninyo kanang maora nay balita sa tibok kalibutan, dili daghan kay balita sa tibok kalibutan nga naghitabo. Maabot na sa kuan sa editor or sa katong kisabay in charge ana. Ilahan ang padparon daw. Ayaw na, walay maminaw ana. Ayaw na. Kana sumuna na. O kini kay kuan, gikuan sa batanon ang tigulang. O kana. O o gilabay ang bata sa bintana, namatay. O naghikog, kana daghang ganahan ana. Pero katong mga normal lang nga naligsan nga nagikawat, nagilungkab nga normal naman na. Muana daw ng editor nga ayaw nag-i-appeal kay usik-usik na sa atong oras, walay mananaw ana. Kani kimurag iro kaon ang bata kana. So kana ding news maigsoon ayaw mo og pailad anang news entertainment gihapon na. News is still entertainment. Nga naman pinilian na nila kanang namili na sila ba o kani atong in-news kana ayaw na walay interesado ana kana ma-viral gyud ng balita So muna usay ako di na ako maminaw og news. Maminaw ra ako og mga announcement like naay bagyo, naay power interruption, no. Kay bisag ang ato ang mga news outlets captured na sila. Captured, no? Meaning mo istorya na sila unsa ray gialaw nga ilang istorya or in-news. Ug maingon nga ayaw nag-in-news, dili po na nila in-news. Bisag mao gitoy tinuod nga nahitabo. Okay? So we are bombarded daily through TV, radio, entertainment. So akong ginalantaw documentary, mga inventions, mga history, documentaries, mga bitawng natin makuha nga pagtulunan, mga discoveries, muna ang ginalantaw. News, mulantaw raw kadyot, pero sa una-huna, no, ay nanapod mo dapat, mulantaw mo news, sa una-huna, ay gininyog dawata dayon nga tinuod to siya.
or maori gito nahitabo. Naagi na siya laing nahitabo nga wa ta kabalo. Okay? Mo na siya ang nature sa news. Okay? Og entertainment. Ang news entertainment mangyapon na. Kay aron man na nga masuko ka, aron nga malipay ka, aron nga mabalaka ka, di ba? Ingon na po ang salida. Bulandaw kag salida, di ba? Masuko pug ka, mabalaka pug ka, mahadlok pug ka, malipay pug ka. Inana pod ang news, mura na siya salida, pero namili lang sila atong daghang mananaw. Kaya ang advertisement, ang ads, di ba? Ang views. So man ang nasa palibot, maunay o kana pirmi atong lantawon, kana pirmi atong paminawon, madugay mapadpad ta, maanod ta, mawala atong focus sa Ginoo kay tuwa na sa news. Tuwa na sa news, tuwa na sa entertainment, tuwa na sa social media. Okay? So wala bigsoon. So atong oras already 11:20 no, ato nang ato sang dili lang sa kutob no, ato ang Bible study kay para matagaan po natog time ang ubang part sa ato ang panimbahon. So I hope nga daghan tag natun-an sa atong Bible study karon, and once again good morning.